Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. at ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Panginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. panalangin kami o sa tanay na ng Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. panalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakataon tao na Yesu Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Kapakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Iwalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kora paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Din po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Cecilia, Dalaga at Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang Amen. langin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat, ang Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Hindi malilimot at higit na kahanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak, hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae. Kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, sa isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong siyang tinakpan, ang siya rin lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahan loob, ay ibabalik niya muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang kanyang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimo ang bunsong anak na babae na talikdan ng kanyang relihiyon. Pinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin. Pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya inintindi ng anak. Kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang, "Payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay." Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ng anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na 9 na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taong kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng yan ay nilikha ng Diyos. Tulad din naman ng sangkatauhan, huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila." Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak,
Ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makakatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Tayo pong lahat. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako'y dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, tinandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Tugon. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinidinig. Kaya ako'y dumudulog, sa'yo'y humihibig. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paano sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat. Gayon ako, ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa pili mo'y magagalak. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Tumayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa.
Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bagay. Lumapit ang dalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo, at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Cecilia, isang dalaga at martir na sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay ay nanatiling tapat sa pagsunod sa ating Panginoon. Kahit na umabot sa pag-aalay ng kanyang buhay, hindi niya po ito ikinatakot, kundi mas naging matalino ang kanyang desisyon na ialay pa rin. Huwag lang mayurakan ang kanyang dangal, ang kanyang pagkababae, di bali nang patayin siya, okay lang. Basta't ang malinaw sa kanya ay makasunod siya kay Kristo. Ngayon, sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ulit ang halos kahalintulad po ito ng kwento nitong linggo, tungkol po doon sa pinagkatiwalaan ng pag-aari ng isang Panginoon. Ngayon po, may isang hari ulit, may isang tao na gagawing hari at pagkatapos nito ay babalik, pero bago umalis, muli pinagkatiwala niya o binigyan niya ang 10 alipin ng pare-pareho kung tutuusin, ng tig-iisang salaping ginto. Yung 10 ito. At yung iba ay talagang nagtubo, sabi nga yung isang ginto ninyo nagtubo ng 10, yung isa nagtubo ng 5, at sa kanila pong natin nagulat, dahil hindi na ito kinuha sa kanila, kundi ibinigay pa sa kanila at biniyayaan pa ng pamamahala. So lahat po tayo, kung tutuusin, ay pinagkalooban ng isang responsibilidad. Kung nung linggo, sabi nga, ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Pero dito, equally, binigyan sila. Tag-iisang ginto. At nasa sa kanila na kung paano didiskartehan.
at nagawan ng paraan. Yung iba, tumubo ng labis-labis pa. Samantalang yung isang alipin ay itinuring na masamang alipin dahil wala siyang ginawa doon sa ipinagkaloob sa kanyang ginto. Dahil lamang doon sa kanyang pag-iisip na ayaw niya doon sa ginawang hari, kaya itinago na lang ito at ibinalik. Hindi tayo pwedeng bumalik o humarap sa Diyos na walang tubo. Hindi tayo makakabalik sa langit at hindi niya tayo tatanggapin kung hindi tayo nagbubunga o nagbunga. Sasabihin niya bang unfair? Ano nga bang ginawa natin? Gusto natin instant lagi. Ayaw na natin naghihirap. Ayaw natin na may pinagdadaanan pa. Ang gusto lang natin, maging ayahay ang buhay natin. Kung tutusin, alam niyo po, no? Kahit yung mayayaman na, di ba po, no? Yung tinuturing na mayayaman na, hindi tumitigil sa paghahanap buhay. Nagtatrabaho pa rin. Kaya patuloy pa rin silang yumayaman. Ang ugali naman ng iba, kumita lang, resign na. Kumita lang, tatamad-tamad na. Kumita lang, hindi na pagbubutihin ang kanilang pagtatrabaho. Kaya, kahit anong nangyari, mahirap pa rin. So, nasaan ba talaga ang problema? Sa pagpapaliwanag, ang ating Panginoon ay nagbigay ng biyaya sa ating lahat. Lahat may natanggap. Walang taong hindi binigyan ng biyaya. So, kailangan lang talaga natin suriin ang ating mga nagiging pag-uugali. Gaano ba tayo nagiging magaling sa pamamahala o sa pag-handle, no, ng ating mga resources, ng ating po mga responsibilidad. Sa tingin niyo po ba? Sa inyo po, kayo mga nararito, umasenso ba kayo dahil mas naging matalino kayo? Hindi naman po ito dun sa status sa buhay, no? Kundi yung disposition mo. Kung ano man ngayon, kasi ang isang parang makikita mo sa isang taong umasenso ay yung magaan ang buhay. Hindi yung tatawagin kang donya, pero yung kahit nasa simpleng pamumuhay, okay ka kasi alam mong ito lang talaga kasi yung kailangan mo. At kung ano pa man yung mayroon ka, makikita mong higit-higit pa yan sa kailangan mo. Kailangan lang talaga natin mas maging masipag. Kailangan lang natin mas maging tapat at lalo tigit yung pananalig sa nagbigay sa atin. Maging tapat tayo sa nagbigay sa atin. Ituring siyang hari ng ating buhay, ituring siyang Panginoon at tanging siya lamang. At kung malalaman naman niya na siya ay Panginoon ng buhay natin, hindi naman niya tayo pababayaan. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo. Pagbutihin mo dahil para sa iyo pa rin yan. Hindi yan kukunin ng Diyos bagkus ibibigay pa niya sa iyo yan. Dadagdagan pa. Magugulat ka na lang sa mga darating na biyaya sa iyong buhay. Amen? Natitipon bilang mga anak ng Diyos ang Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan. May pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ang ating itutugon, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago
at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang pinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay, panglubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yung mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Idulugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Cecilia sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
daranan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Cecilia. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.